Narito na ang programang kastigadora Master Jen and Jenny. Dito lamang sa himpilan ng CCN News, Filipino Views, makakapakinggan tuwing araw ng Huwebes at Sabado alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Master Jen and Jenny, maaasahan sumbungan ng bayan. Siguraduhin mo lamang na ang inyong mga dokumento at istigo ay inyong kasama. Magsumbong sa kastigadora Master Jen and Jenny, sumbong, sumbong, sumbong. Magandang hapon po sa inyong lahat. Nandito po tayo sa programang Kastigadora Master Jen and Jen. Jen? Jen? At ngayon po ay babalita po natin sa ating programang Kastigadora ang PSDAB sa pamumuno po ng aming chairman Joby Cordoba. Master Jen, sino pang ibang mga kasama natin sa PSD? Ang ating si Mads Pangulima ng publisher ng CCN News, Filipino Views. At syempre po ang Municipal Director po ng San Mateo Chapter na si Rolando Omega. Siya rin po ang sa aming PSD Update Philippines ang aming pong Managing Editor. At syempre, Maharlikan's Recovery Team. At Daniel Pranitsa ng Chief Editor. Journalist. Maharlika Recovery. Tasan 2017. Na taon-taon po na iniimbitahan po tayo ng pinaka-head po ng nasabing okasyon na under office of the Vice Mayor Dennis Hernandez po. At sa pamumuno po ni Bong Madla na kung saan po ang PSDAB po na aming pong kasama na lagi po talagang naimbitahan po dyan taon-taon sa Rodriguez na kung saan nga po yung ginanap na itong nakaraang undas po offline, kaligtasan po sa Wawa Dam sa Rodriguez Rizal po, na kung saan nga po ang PSDAB ay isa po sa kasama po sa nasabing okasyon na nagsimula po nitong Abril 12 hanggang 16 po na nagtapos po ang nasabing offline kaligtasan. Master Jan, ano ba yung mga naging kaganapan dito sa Wawa Dam sa Rodriguez Rizal itong nakaraang Abril? Oo nga pala, no? Yun na-interview natin sa tourism. Ano ang pangalan nito? Si Mr. Reynaldo Cunanan. Na sinasabi ni madaling araw, okay sa alright na raw. At syempre nakipagtulungan po ang PNP po sa pamumuno po ni Hector Grimaldo po na siya po ang Chief of Police po ng Rodriguez Rizal, na kung saan nga po ang PSDAB ay isa po sa mga kasama po ng PNP sa Rodriguez Rizal na sa umuno po ng aming Chairman Joby Cordoba ang magpalaganap po ng peace and order, na kung saan nga po kung meron po naging problema dito sa Wawa Dam na ayon nga po sa ilang pagmamatsyag po ng inyong likod dito sa Wawa Dam, itong nakaraan pong offline kaligtasan, meron pong iisang nalunod, Master Jen. Sino ba ang batang ito nalunod dito sa Wawa Dam? Hindi na muna natin babanggitin ang kanyang pangalan. Gaya ng ating sinabi sa ating nagpakilalang si Deputy, yung pulis na sa tourism. Si Belo. Na yan nga, dapat pagpunta sa Wawa na kinakailangan ay bawal ang uminom, bawal magdala ng alak. Ayon dito sa deputy na pulis na to na sinasabi niya, dapat daw barangay daw ang may pangangalaga ng ganyan. Dapat hindi nagdadala talaga ng mga alak o ano pa man bagay na nakakalasing. Dahil dyan ay para offline kaligtasan, tayo ay magsaya lang. Maligo, kumain, okay lang. Marami talagang na-aksidente pero isa ang patay. Okay. At syempre po nakapagtulungan din po ang kasundaluhan po sa umuno po dito ni Mr. Noel Egoy. Siya po ang isa sa mga kasama po nating kasundaluhan na nagbigay din po ng tulong. Kasama rin po ang Red Cross dyan at syempre ang PSDAB po na kung saan po nagkoconduct po yan taon-taon dito sa bayan ng Rodriguez. At syempre Office of the Governor, nagpapasalamat po kami ang aming pong honorary chairman na si Governor Rebecca Nini Inares. At syempre siya po ang aming ina dito sa PSDAB. At syempre po ang dating gobernador po ng Rizal na si Casimiro Ito Inares, siya po ang aming pinakalolo po dito sa PSDAB. Na syempre po sa umuno din po ng aming chairman. At syempre po, Master Jan, pakilala mo nga ang ating dyaryo dito sa PSD. Ang ating dyaryo na mabubuksan pa lang. Ang PS... okay. Go. Ang PSD... At tayo po pakilala muna ng ating himpilan. Narito na ang programang Kastigadora Master Jen and Jenny. Dito lamang sa himpilan ng CCN News,
Filipino Views, mapapakinggan tuwing araw ng Huwebes at Sabado, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Mr. Jen and Jenny, maaasahan sumbungan ng bayan. Siguraduhin mo lamang na ang inyong mga dokumento at testigo ay inyong kasama. Magsumbong sa kastigadora Master Jen and Jenny, sumbong, sumbong, sumbong. At syempre po, nagbabalik po ang ating programang Kastigadora Master Jen and Jenny, na kung saan nga po, ito pong darating pong Mayo 7 po, taong kasalukuyan po, araw ng Linggo, alas 2 hanggang alas 3 po ng hapon, ay nagkaroon po ng emergency meeting po ang PSDAB. Dahil po ang ating Chairman Joby Cordoba ay sumulat po sa ating mahal na Pangulong Duterte, na kung saan po para mag-courtesy call nga po ang nasabing PSDAB. Na kung saan nga po magko-conduct po ng peace and order sa hindi lamang po sa bayan ng Rodriguez, maging sa buong kapuluan po ng ating bansa, dahil po ang PSDAB Alliance Volunteers Brigade po Incorporated ay talagang national nga po. Meron po kami sa iba't ibang dako po ng Pilipinas, ay meron din po kami mga members dito, na kung saan nga po umiikot po at nagpapalaganap po ng peace and order. At syempre po, ang pinaka-mother office po namin dito sa Barangay Sitio, Manggahan, Rodriguez Rizal, na kung saan yan pong opisina po ng PSD. Ngunit dahil ang ating mahal na gobernador ay ang isa sa mga honorary chairman po ng nasabing samahan, meron din po kaming opisina dyan sa Antipolo, na kung saan nga po kasama ng PSDAB. Ito naman po yung Peace Security Division naman po. Ito po yung mga kapulisan po dito sa Kapitolyo. Iba naman po yung Peace and Order Security Democracy, na kung saan nga po ang aming pinaka-national founder chairman, Joby Cordoba. At syempre po, ilulunsad din po namin ang nasabing dyaryo ng PSD. Meron po tayong nasa Ponpatch po. Siya po ang pinaka-manager po ng bangko dito po sa bayan ng Ampid-1, San Mateo, si Mr. Reynaldo Domingo. Pasok. Hello po, ma'am. Good afternoon. Good afternoon din, sir. May mga katanungan lang po kami na ito po, ano po ba ang mga requirement na yung mga para makapag-loan na mga humingi ng tulong po sa amin? Opo. Simple lang po yung mga requirements namin. Ano lang po, valid ID. Okay. Government issued ID po para mas maganda, ano po. Opo. Tapos, latest photo po o picture. Okay. 2x2. Proof of billing po, any Meralco bill o PLDT o water, Meralco, Manila Water. And then, siyempre po, yung pong Xerox copy po ng titulo ng lupa po natin, Opo. tax declaration po noon, at location plan. Yun lang po, ma'am. Simple lang po. Para makapag-agree po ng loan sa atin. Magaling po ba yan? Kung sakaling makompleto, sir, mga inaabot naman po, depende po ba sa humingi ng tulong? O sa ibinigay niyong detalye? Opo, depende po sa magiging pag-CCI. Kung kailangan pong ma-evaluate pa ng kaunti, medyo dumadami po yung requirement para nililinaw lang po natin kung kaya po nitong tao na makapag-hulog ng kanyang uutangin, kung kaya po. Okay. Napakaganda, Mr. Domingo. Ikaw Opo. ang pinakamagaling sa builders. Opo. Sa totoo lang, marami na Opo. kami na-interview pero pinakamagaling ka. Secret. Salamat po. Sir, may mga katanungan tayo na itong ating builders na ang PSDAB-DI na nag-submit sa inyo si Miss Menjola. Mrs. Menjola na sinupig mo para makapangutang sa inyo. Ano po? Opo, ma'am. Pwede nga po natin na i-jaro yan, sir, para maganda naman ang ano yung sa bangko, sir. Ang PSDAB na News Update Philippines. News update. Jajari ano po natin. Gusto niyo ma-front page yan? Tapos kukunan ko kayo ng litrato, sir. Kami ay pupunta sa inyo. Magsasadya kami sa inyo, sir. Opo, welcome po. Welcome po kayo. Sir, naalala ko nga pala, ito po, kahapon po ay tumawag sa akin si Mrs. Menjola. Nasabi nga niya, meron pa yata siyang isang kulang na document. Medyo nahihirapan siya. Kaya lang nga siguro, tax declaration po ata yun, ma'am. Tax declaration po ng kanilang bahay. Opo, yun po. Opo.
Pero madali lang po yun, ma'am. Madali lang po yun. Sasadya lang po siya sa munisipyo, sa assessor's office. And then, doon po sila hihingi ng tax declaration. Yung tax declaration. Opo, ma'am. Baka naman po, sir, medyo mahal ang babayaran, kaya medyo nahihirapan si Mrs. Mendiola, sir. Hindi ko po alam ganon. ang problema sa yun munisipyo. nga po. Pero kung makakahingi naman po ng tulong sa ating mahal na mayor dito, baka sakali po siyang matulungan. Okay. Ganon. Opo. Sige. Sige, sir. Yan ang pala aming itatanong sa inyo, pero... Okay po. Maraming salamat po, ma'am. Opo, Mr. Domingo, ang pinakamagaling na bangko Ay. sa builders. Salamat Thank you, sir. po. Okay, thank you. Good afternoon po ulit. Good afternoon, sir. Okay, ay narinig po natin sa eri po si Mr. Reynaldo Domingo. Siya po ang manager po ng nasabing bago sa Builders Country Bank po dito po sa bayan ng Ampid Uno, San Mateo. Sir, bibisitahin po namin kayo ukol po dito sa panawagan po sa amin ni Mr. Mendiola tungkol po dito sa loan po niya na ayon po sa kanya, yung paglo-loan po niya talagang marami po mga processing document. Hindi lamang naman po kayong mga bangko ang talagang humingi ng ganitong requirements. At nasabi din po namin kay Mrs. Mendiola na kung makumpleto naman po ang kanyang mga requirements at pumasok naman po siya doon sa inyong requirements, ay sigurado naman po siyang makakalong. Kaya antay-antay lamang po. At syempre din po, katulad din po ng nasabi po ng inyong lingkod, ang ating mahal na chairman ng PSDAB, Mr. Joby Cordova, ay lumiham po sa ating Pangulo upang mag-courtesy call po ng aming grupo po dito po sa Malacanang, na kung saan sinagot naman po ng Malacanang, na kung saan ipinasa po kami sa PRCD po, na manunumpa po kami dito kay Chief Police De La Rosa, na inaantay na lang po namin ang kanilang kasagutan. Pero ayon din po sa aming mahal na chairman, na bumalik po yung nakaraang linggo, sumama po kami, nabigyan nga po kami ng aklat ng PNP, na kung saan nga po ay nandun nga po ang lahat ng kapulisan po ng ating bansa. Mabalik po ang Kastigadora, Master Jen and Jenny. Ito pong nagdaang araw po na meeting po ng PSDAB ay naging bisita po namin si Ma'am Ana. Nakasama po siya sa PARA, na ang ibig sabihin po ay Philippine Amateur Radio Incorporated, na kung saan nga po na ang aming samang PSDAB ay dapat meron po talagang mga ganitong gamit, yung mga gadget po. Kasi po ang sinasabi po sa amin ni Ma'am Ana Garcia ng PARA, na ito po'y makakatulong. Marami po kasing mga radio ngayon na lumalabas na hanggang frequency lang. Ito pong pinapakilala ni Ma'am Ana Garcia ay national po, nationwide po, na kung saan nga po katulad po yung naganap na disaster po dito sa bayan ng Iloilo, ay tanging sa kanilang radio lamang po talagang umandar at nagkaroon ng kaganapan. Ibig sabihin, yung mga na naapektuhan po dito sa nasabing disaster ay nakontak po talaga nila. Kaya naman po si Ma'am Ana ay sumadya po sa aming tanggapan at sumali po itong nakaraang meeting nga po, nakasama po ang Chief of Police po ng Rodriguez Rizal na si Hector Grijaldo, na kung saan ay pinapakilala po niya ang PARA, ang Philippine Amateur Radio Incorporated, na kung saan nga po ang bawat member po namin ay magkaroon po talaga ng radio para po kung magkaroon po ng mga aktibidades, disaster o anumang mga tulong na hihingi po ng tulong sa PSD ay mas madali po compare po sa mga ordinary cellphone. Kasi ayon po sa PARA na ang radio po nila, once na nagkaroon po ng disaster, nakat po yung mga poste, tanging frequency lamang po ng PARA ang pwedeng makakonek po sa iba't ibang bayan. Meron na daw po sila sa Bacolod, Iloilo, Cebu, at sa mga ibang dakpo po ng Pilipinas. Kaya naman siguro sa mga susunod po na araw ay tatawag po sa ating programa si Ma'am Ana para ibigay po niya yung mga ibang detalye. Kasi ayon din po sa kanya, sa May 20 po, sa oras po na alas 8 hanggang alas 10, magkakaroon po ng seminar ang PARA, na kung saan iniimbitahan nga po ang inyong lingkod, Master Jen and Jenny, at syempre po ang aming chairman ng PSD, para po dumalo sa nasabing seminars, na kung saan nga po ituturo daw po sa seminars kung paano yung paggagamit ng radio, na kung sakaling nawalan tayo ng signal sa cellphone o computer, madali po natin makukonek yung ating mga mahal sa buhay. At ayon din nga po sa kanya, ito pong radio na pinapakilala po ng PARA ay nagagamit po sa ibang lugar.
katulad po ng abroad, dahil ang kanya pong asawang foreigner na ayon din po sa kanya, isang piloto dito sa Amerika, ay sadyang nakatulong po talaga ang at ito po alam niyo po ba na ang radio ito ay may lisensya na, katulad din po ng mga baril, na hindi na po pala tayo basa-basa pwedeng gumagamit ng radyo ngayon kasi marami po tayong mga nakikita, hindi lamang po sa mga tanod o maging sa mga organisasyon, at talaga pong yung radio nila, sinisita na rin po pala ng kapulisan to, kaya naman po si Ma'am Ana ay nagsuggest po na talagang isi-seminar. Hindi po tayo pwedeng basa-basa bumibili ng radio. Kailangan po ay dumako po talaga tayo sa seminar, pumasa po tayo sa kanilang pagsusulit bago po tayo issuehan ng ID na sinasabi nga po na itong radio ay professional ninyong gagamitin at hahawakan. So babase po tayo dun sa aklat na kanilang ituturo. Kaya nga po iniimbitahan ko po ang lahat ng mga kasapi po namin sa PSDAB, hindi lamang po sa bayan ng Rizal, sa 14 na bayan ng Rizal, sa iba't ibang dako po ng Pilipinas ng aming mga kasama po na dumalo po kayo sa May 20 po, alas 8 po hanggang alas 10 ng hapon, dito po sa nasabing building sa BIR, na sinasabi nga po ni Ma'am Ana na 4th floor po, NTC Building, BIR, Iliman, Quezon City, at hanapin nga lang po si Ma'am Ana Garcia. At syempre po ang Philippine Amateur Radio Incorporated, para po mailathala po tayo. Para pagdating po natin doon sa May 20, ay nandun po yung listahan natin kasi limited lang daw po nakapasok. At sinabi rin po ni Ma'am Ana sa akin na iilan pong mga kasama sa PNP na kasama po. Hindi ko na po tutukoyin, pero sa mga susunod pong araw, interviewin po muna natin sila. Yung mga kasama po sa para, kasi legal po talaga ito, mga kapatayan. Master Jen, meron ko bang gustong idagdag? Maganda yan, okay lang yan. Basta tayo, sa naimbitahan, aatin naman tayo. Okay, dumako naman po tayo sa bayan ng dumako naman tayo sa bayan ng San Mateo. Ang aming municipal director po dito na sa Rolando Caboy Omega ay kasapi po ng Maharlikans Recovery Teams, na kung saan nga po ang inyong lingkod, Master Jan and Jenny, ay kinuha po nilang media affairs, na kung saan nga po yung mga ginagawa pong demolition at pag-ugnayan po ng Maharlikans sa bawat bayan-bayan na nais pong magkaroon ng legal na titulo. Kasi po, ayon po sa Maharlikans na si Caboy Omega, ang Maharlikans po ay talagang legal. At syempre, ang kanilang administrator na si Daniel Pranyesa po, na siya po ang talagang humahawak ng Akopiado Real Estate. Master Jen, ano-ano ba ang mga proyekto at mga ng Maharlikans? Ayun kayo. Kaya ng ating naimbestigahan sa DILG po yan, ang document po natin ay kumpleto. Kung sakali po, karamihan po ng mga squatter na sinasabi nga po nila, biglang tumira, nagpatayo, yung mga ganyan, huwag tayong maging illegal. Magsadya lang po tayo sa Maharlika Recovery Team sa Diliman, Quezon City upang maging legal po ang inyong titulo. Okay, Master. Yun nga po, sabi po ni Master Jen, ang Maharlikans Recovery Team po ay umiikot po yan sa buong Pilipinas. Talagang ang nire-recover po nila is 7,100 island. Pero sa kasalukuyan nga po, mga kababayan, wala pa pong 100 island ang aming nare-recover. Wala pa po sa kasalukuyan dahil syempre hindi naman po ganun kadali ang mag-recover po. Dahil babasihin po natin yan sa document na mga ibibigay po namin sa inyo, yung tenancy po na pangsamantala na para maging legal po talaga sa inyo yung bahay na lupa. Kaya nga po ang sabi ng Maharlikan, sinasabi po ng mga nakatira na nag-squat po na ilang taon na silang tumira dyan, nagbabayad sila ng amilyar sa munisipyo. Totoo po yun, natural lang yun. Pero ang binabayaran po niyo yung bahay, hindi po yung lupa. Dahil ang may-ari po talaga ng lupa, based po sa interview po namin kay Mr. Omega, 1972 po, ang kauna-unahan pong nadeklara na ilabas po sa Supreme Court ang nasabing mga titulong totoo na talagang akumpyado Maharlikans Recovery Team ang meron lang karapatang mag-recover po ng mga lupa sa iba't ibang panig po ng Pilipinas. Kaya nga po ang Maharlikans ay sadya naman po talagang tumutulong. Yan, si Mr. Daniel Pranyesa na talagang nais naman po talagang may pagkaloob ang nasabing lupa. Hindi naman po yung sabihin nyo na ibibenta nila ng mahal sa inyo. Kumbaga, yung pong ibinibigay po ninyo ay gagamitin po sa mga dokumentong kakailanganin po ninyo para maging legal.
Kasi para maging legal po ang inyong lupa at bahay, kailangan po, hindi, kumbaga sa baril po yan, kailangan may license po kayo. So may license din po ang bahay ninyo, may license din po ang lupa ninyo. So dalawa po yan, parang dual SIM po yan. Kaya sa mga kababayan po natin na talagang bibili po ng lupa, na talagang siguradong-sigurado kayo, talagang magsadya po kayo, hanapin po ninyo dito po sa aming programa, sa Castigadora Master Jardine Jenny, kontakin nyo po kami, bibigay po namin yung aming mga numero, o kaya dito po sa CCN News, Filipino Views, lagi po kayo mag-monitor para lahat po yung mga nais pong bumili ng talagang bahay po. Siyempre, lahat naman po tayo naghahangat magkaroon ng sariling bahay at titulo na talagang masasabing atin. Dahil pinaghirapan po, kumbaga sabi nga po nila yan, ang pinaghirapan natin, makita natin sa mga susunod pang henerasyon. Kaya yun nga po, ang pinaka-administrator po ng Acompiado Real Estate, si Daniel Prañesa, at ang kanya pong kasama na si Rolando Omega, na siya pong talagang umiikot po sa buong bansa upang ipalaganap po ang Maharlika's Recovery Team, na ang inyong lingkod po, Master Jen and Jenny, ang kanilang media affair, na kada meron pong mga meeting pong kaganapan, ay nandun po ang inyong lingkod at ipapakita po namin sa mga susunod pong programa. At syempre po, si Mr. Daniel Prañesa po ay sa kadahilan ng gusto po niyang makatulong, lumapit din po siya at lumiham sa ating Pangulo Duterte upang ipamahagi nga po yung mga lupa. Siguro po narandaan po ninyo yung sa Bulacan, na kung saan pinasok nga po ito ng sinasabi nilang damayan na dapat naging legal. Pero in-announce po ng ating Pangulo na ipamigay na lahat. Pero base din po sa paliwanag ni Mr. Daniel Prañesa, dapat po yun ibinigay po ng maayos, bawat isa binigyan po ng pangalan. Kasi once na nawala na rin po ang ating Pangulo, hindi naman po legal yung pagkakakuha nila dun eh. Tatanggalin din po sila. Pero kung may hawak po silang Maharlikans na yung ang tenancy, ay talagang legal po kahit na sinong Pangulo po ang pumalit. Talagang hindi po sila mapapaalis. Kaya yung ginawa po sa kanila is temporary. Based po dito sa panawagan po ni Mr. Daniel Prañesa. Pero siguro po sa mga susunod pong araw, magiging panauhin po natin siya o phone patch para ipaliwanag po yung mga ibang detalye. At nasabi rin po ni Mr. Omega na ang Maharlikan Recovery Teams ay umiikot na. Base po sa kanya, itong mga nagdaang buwan, nagpunta nga po siya ng Baguio, ang mayor po doon, ay nagkaroon po ng dialogue po tungkol dito sa lupang nais ipamahagi ng mayor po ng Baguio. Maging sa Palawan din po, nanalo ang Maharlikan Recovery Team. Bali sa pag-angkin po ng isang negosyante dito po sa isang resort, na inangkin po talaga, pero dahil inadat nga po ito ng Maharlikans, ay naging legal po talaga at mismong korte ang nagsabi na para sa taong ito ang nasabing resort. Kasi bigla na lang pong may pumasok na kusino eh. At sa Bulacan, nakikipag-ugnayan din po. At syempre po ang ating mahal na gobernador ng Rizal, makikipag-ugnayan po sa mga darating pong araw. Kasama po PSDAB, ang Maharlika's Recovery Team, makikipag-ugnayan po tayo sa Office of the Governor upang yung mga kababayan po natin sa bayan ng Antipolo, Tanay, Binangonan, Cainta at ibang-ibang dakong po ng Rizal ay magbigyan po ng legal na lupa na talagang para sa kanila. Kasi magkakaroon po ang, base po sa amin, magkakaroon po ng proyekto ang ating mahal na Gobernador Rebecca Nini Inares, bukod po sa yes, yung clean and green niya, magbibigay po siya ng bahaging pabahay po. Yan po ayon po sa ating mahal na gobernadora. At syempre ang dating gobernador, Casimiro Ito Inares, na talagang siya po ang aming honorary chairman po ng PSDAB na talagang walang sawa pong tumutulong. At ang PSDAB din po mga kababayan ay marami na pong matulungan. Magmula sa trabaho, yung mga hospital assistant po, financial assistant, na talagang pumapayagpag po talaga ang PSD ng mga medical mission. Siyempre, sa pagkipagtulungan po ng aming mahal na gobernador. Sa bawat bayan po na aming talaga pong pinupuntahan, under by Mr. Joby Cordoba, na talagang walang sawa pong sumusuporta ang ating mahal na gobernador dito sa PSD. Dahil ang PSD po, hindi lamang po ito sa pagbibigay ng trabaho o pagtulong po sa mga legal na paraan o palaganap nga po ng peace and order, maging mga medical mission din po ay nagbibigay po ang ating chairman, Joby Cordoba, ng tulong sa ating mga membro. Kaya ay po yung pagpapamember po ng PSD ay hindi lamang po ito para mabigyan kayo ng trabaho. Pagka po ito ay
makakatulong po sa mga darating pong araw. Kaya nga po ito ay nakarehistro po to sa SEC na talagang every 3 months po ay nagbibigay po ang ating mahal ng chairman ng kanyang mga report ukol po sa PS. Kaya ang ating mahal na mapakilala din po ang ating programang Kasigadora ng himpilan inyong pinakikinggan. Narito na ang programang Kasigadora Master Jenny. Dito lamang sa himpilan ng CCN News, Filipino Views, mapapakinggan tuwing araw ng Huwebes at Sabado alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Master Jenny, maaasahan sumbungan ng bayan. Siguraduhin mo lamang na ang inyong mga dokumento at testigo ay inyong kasama. Magsumbong sa Kasigadora Master Jenny, sumbong. Ang oras pong inyong pinakikinggan ay sa ganap na alas 2:30 po ng hapon. So, dumako naman po tayo sa mga liham kasaysayan po sa inyong lingkod, Kasigadora Master Jenny. Ito pong mga nagdaang araw ay dahil sa kabisihan po ng inyong lingkod, sa dami rin po ng aming mga ginagawa, ay meron pong lumiham po sa amin, nagbigay sulat po para po lumiham dahil alam naman po ninyo na ang panahon po natin ngayon sa Pilipinas ay talagang masyadong critical po pagdating sa droga. So, nagulat din po ang inyong lingkod, nakatanggap po kami ng liham na itatago na lamang po natin sa pangalang Raul na humingi po siya ng tulong sa amin para po siya ay sumuko. Kasi alam naman po ninyo, napapanood po ninyo sa balita ngayon na yung mga user or lalo na yung mga puser talagang sinasabi nilang hinuhuli o sinasabi nilang pinapatay. Pero base nga po dito, talagang naantig po ang puso ng inyong lingkod sa nabasa po isa pong 18 anyos na talagang humingi po siya ng tulong dahil nakikita po niya ang inyong lingkod na nais po niyang sumuko. Dahil base rin po sa sulat na kanyang ibinigay sa amin, siya po ay pinilit na gumamit ng maraming beses. Siyempre sa mga kaibigan, kaya nga po minsan sa mga magulang, kahit ano pong busy natin, dapat may panahon po tayo sa ating mga anak para hindi po sila nalululun sa masamang bisyo o napapasama sa mga masamang barkada. So ito pong si Raul na nakatira po dito sa Valenzuela City ay lumiham po sa inyong lingkod at ayon nga po sa kanyang liham, humingi siya ng tulong sa inyong lingkod na nais niyang sumuko. Para na rin siguro magparehab dahil hindi po nalalaman ng kanyang mga magulang dahil ang kanyang mga magulang, ang alam po namin yung kanyang ama ay isang ordinaryong empleyado lamang at housewife ang kanyang ina dahil yung mga kapitbahay niya na naging katropa niya, every time na makikita siya, niyayaya siyang gumamit ng pinagbabawal na gamot. Hindi naman siya makatanggi dahil sa lugar nga daw nila yon talagang bawat kanto ay talagang maraming gumagamit ng droga. Kung hindi naman siya makikisama, pwede siyang mapahamak. Kaya naman napag-isipan ng aming letter sender na lumapit sa amin para humingi na rin ng tulong paano siya susuko sa ating kapulisan na hindi siya papahamak. Siguro isa na rin yung pinaka-concern dito, yung magparehab siya. Kasi sa base sa pinakita niyang litrato sa amin, ay talagang ang itsura niya, talagang masasabi mong professional na sa paggamit kumbaga masyado nang matured. Pero based sa kanya, mga ilang beses lang siya nakagamit. Kaya naman siya humingi rin ng tulong sa inyong lingkod dahil hindi niya gusto yung epekto sa katawan niya. Nagkakaroon siya ng mga ibang mga pangitain. Siyempre, dahil matatanda na rin ng kanyang mga magulang, nag-aalala din siya para sa kanyang mga kapatid na babae. Kaya naman, Master Jen, siguro bigyan mo ng katwiran kung ano bang dapat niyang gawin, saan tayo pwedeng kontakin ni Raul, matagpuan tayo, ano ba yung available natin para makausap natin siya. Siguro, maponpatch din natin siya, makausap natin yung mga magulang para na rin sa pagbabago ng batang ito. Go ahead, Master Jen, ano bang ay papayo mo? Sa akin ang medical mo na yung ginagamit mo, wala na talaga sa katawan mo bago ka lumapit. Kasi hindi kita tutulungan kung hanggang sa ngayong ginagawa mo pa rin yan. Baka ako mismo ang magpakulong pa sa'yo. Okay, Master, ako, galit ako sa ganyan Kaya ayoko ng mga ganyan, kung maaari, tinatanggap lang natin yan. Nanonood sila, nagbabasa sila ng dyaryo, dapat alam nila yan. Di ba? Okay, may isa pang lumiham.
Okay, para po sa ikalawang liham po namin, base po ito sa Laguna po, isang mag-asawa po ang lumiham sa amin para humiling po ng tulong. Bagkus na ang kanyang asawa ay imbis na magtulungan sila, ay gumagamit din po ng ipinagbabawal na gamot. So, tinatanong Master Jen ng may bahay kung papaano mapipigilan pa ang kanyang asawa. Kasi every time na ito ay kikita, imbis na ibibigay sa pamilya, ay pinanggagamit muna at sinasaktan pa sila. 4 ang kanilang anak. So, nais silang magsadya sa ating tanggapan upang ireklamo nga ang kanyang asawa sa gamit ng ipinagbabawal na gamot para na rin siya mabigyan na rin ng trabaho. Anong maibibigay mong payo sa kanya o tulong? Tago natin sa pangalan, Romy. Alam mo, Babae siya. asawa niya, Romy. Alam mo, sa totoo lang, yung sistema mo, katulad ka rin nitong lumiham. Masahol ka pa eh. Masahol pa. Sa totoo lang, ayokong magalit. Ang masasabi ko lang sa'yo, kumikita ka. Diyan mo lang ginagamit. Hindi mo inisip ang mga anak mo. Kababae mong tao. Alam mo, dapat to eh, ako na mismo eh. Rarat-rating kita eh. Sa totoo lang, alam mo yung unang lapit mo sa amin, hindi kita masyadong pinansin. Pero binigyan ko pa rin ng pansin para mapakinggan mo kung ano ang sagot ko sa ginawa mo. Ang pinakamaganda niyan, uwi ka muna sa probinsya, magpahangin ka, dumulutasin ang problema mo. Kasi sayang lang eh. Irerekomenda ka namin, irerehab ka, kung ano pa mang igagamot sa'yo, sayang lang. Gastos lang ng gobyerno yan. Ang pinakamabisang gamot dyan, hindi ka nagbibigay ng pera, ginugutom mo yung mga anak mo, ginagamit mo sa mga ganyan sistema nyo, umuwi ka na lang ng probinsya, magpahangin ka ron, magtanim ka, i-concentrate mo, kumain ka ng gulay na hilaw para mawala yan. Kasi kung makikisama ka pa, magsasama pa kayo ng mag-asawa, kasama mo yung mga anak mo, nakikita rin yung mga ginagawa mo, walang mangyayari. Umalis ka na lang. Maghiwalay muna kayo, hayaan mo na yung lalaki magpakain sa mga anak mo. Number 1, hindi lang sinabi ni Master Jenny, nanlalaki ka pa. Bakit? Gaano ka ba kaganda? Ha? Naka-4 na anak ka? Ganun ka namang katindi? Nakuha mo yan sa pangatlong lalaki. Di ba sinabihan na kita? Yung mga ipinagbabawal na gamot na yan. Nasarapan kayo, di ba? Nagkaanak ka ron. Hindi naman anak nung... Yung isang anak mo dyan, hindi naman niya anak eh. Di ba sinabihan kita? Yan, di ba? Alam mo, hindi na kayo natatakot kay Presidente. Sa totoo lang. Kaya alam mo, yung mga lumalapit sa amin, ayoko nang ipaalam. Ayoko na sanang i-ere. Masyado kayong pasaway. Alam mo, pumunta ka ng probinsya, kumain ka ng gulay na hilaw. Yung sariwa. Mga 1 taon, 1 year. Wala ka pang record na ikaw ay nakulong. Kasi, kung susuko ka, tsak yan, kulong ka. Umuwi ka na lang sa inyo, doon ka magpagaling, huwag ka na muna magpakita sa mga anak mo. Yan ang katwirang kong maibibigay sa'yo. Baka masampal kita. Master, galit ako sa ganyan. Okay. Masyadong ang umuusok na eh. So, bago natin ipagpatuloy ang mga ilang kaganapan, syempre binabati po natin si sa Antipolo po yan, Sir Minislao Ornido po. Siya po ang City Government Antipolo ng Public Security Antipolo City na kakapanayin din po natin sa mga susunod na araw. So, Master J, masyadong mainit yung mga binitawan mo. Kaya naman siguro sila,
possible na bumalik o hindi. Yun nga, katulad, duduktungan ko lang yun, Master Jen, no? Katulad nga yung ating first lesson letter sender, yun nga, yung payo sa'yo ni Master Jen, na dapat noon pa. Kasi kung tutuusin, ang pagbabago na sa sarili natin, kahit na ilang gamot pa ang tarak dyan sa katawan mo, kung talagang ayaw mo na, gusto mong magbago, o dahil nga sa mga posibilidad na natatakot ka, na madukhang ka nga ng ating kapulisan, mas maganda siguro yung talagang umpisahan mo na sa sarili mo. Kasi kahit natulungan ka namin, ipapasok ka namin, lalabas ka rin, may iskandalo pa yung mga magulang mo. So na nagtatrabaho rin sa gobyerno. So, maaaring magsadya ka uli sa amin, mag-usap uli kayo ni Master Jen tungkol advice. Ngayon, tungkol naman sa ating pangalawang letter sender na mag-asawa, o yun nga, yung gumagamit tayong babae, siguro isa rin yan na talagang mas maganda nga umuwi ka na muna sa inyo. At mabuti nga, itong ang asawa mo sa kasalukuyan, pinapakain yung mga anak mo, although yung binibigay mo, winawaldas mo, mas mabuting umuwi ka muna ng probinsya, magnilay-nilay ka doon. At least kahit mapano, yung sinasabi ni Master Jen, makakatulong sa iyo na malayo ka muna sa masamang bisyo, sa mga nakapaligid sa'yo. Kasi minsan, ito yung nagiging sanhi, yung mga kasama natin o kapitbahay natin na nagturo sa atin, na gumamit, o kaya yung mga sumasali sa inuman, sugalan, diyan kayo nakakakilala ng mga lalaki. Kasi pag nagkatuktuhan na, after that, alam nyo na ibig sabihin, so dapat siguro nga umuwi ka muna ng probinsya. Para kahit papano, maayos mo yung sarili mo. Sinabi mo nga sa amin, gusto mo magsisi. Kasi kung hindi mo rin tutulungan yung sarili mo, hindi rin kami makakatulong sa'yo at kahit na ang ating pamahalaan, hindi ka rin matutulungan. Intindihan mo pa. Ngayon, dumako naman tayo sa junk shop. Si Mr. Andrade po, Reynaldo Andrade, ay lumapit sa amin na isa rin po siyang Maharlikas Recovery Team at ngayon ay member na rin po ng PSDAB na 2 beses na rin po nakaka-attend na lumapit po sa inyong lingkod dahil nga po ang tulong kinatirikan po ng kanyang junk shop ay kino-question po ng barangay po sa Hindi Isidro. sa Maharlika yun, Hindi sa Maharlikan. So, syempre, ang sinabi nga namin kay Mr. Reynaldo Andrade, sa mga susunod na araw, kapag handa na siya, pupuntahan namin siya, titingnan namin yung location, bago namin iharap sa kanya si Mr. Omega para matulungan siya at may adapt siya ng Maharlikas Recovery Team na maging kanya na. Kasi ang katwiran sa amin ni Mr. Andrade, tinatakot daw siya dito ng barangay, kung ano-anong mga dokumentong hinihingi sa kanya na keso peke. Meron din naman posibilidad na talagang totoo yung nickname sa inyo ng barangay kasi wala kang maipakita ng mga proper na document eh. Pero kung sa Maharlikan adapted ka, katulad ng Master Jen, ay kahit na sino pa ang humarang sa'yo yung papel ng Maharlikan Recovery Team under Cowboy Omega at syempre ang kanilang administrador, Akyado, Daniel Panyesa, ay malaking tulong na mapasa iyo na ang gang shop yan. Na sinasabi mo nga halos doon sa lugar nyo, sa sitio, Harangan, ay marami ka natutulungan na nabibigyan ng trabaho na kung tatanggalin nga naman yung junk shop ito, maraming mga kapalad na mga kababayan dyan ang magugulat. Siyempre, yun na lang yung tulong namin sa iyo. Umating ka sa meeting ngayon, itong May 7, para mapag-usapan natin yung pagdalaw namin sa inyo kasama lingkod, Master Jen. At syempre, ang CCN News, ang aming publisher, Mads Pangulima, siya po ang aming layout at update Philippines. At siya din po ang aming publisher dito CCN News, Filipino Views, na kung saan, syempre ang publisher po ng PST Update Philippines, kay Master Cordoba, para mailathala natin. Hingi na rin ng tulong sa ating mahal na Gobernador Inares yung problema through Maharlikans ng masasabi ko sa'yo. At syempre, nandyan din, binabati rin namin ang Pacheco Brothers na walang sawang tumutulong at talagang tumali nga dito sa kaganapan sa Oakland Kaligtasan. At papaklala po muna tayo ng ating hintay ng okay. 5 minuto na lang pala tayo, Master Jen. Batiin mo na yung mga gusto mong batiin para madalaw na natin. Sinabi nila ay na-hospital daw. Sana'y makalabas ka na sa lalong madaling panahon. Siyempre, muli po, inimbitahan po ng iyong lingkod, Master Jenny, sa May 7 po, itong darating na linggo, alas 4 po ng hapon, dyan po sa Bulalo, Rodriguez Rizal, ang emergency meeting po ng PSDAB na kung saan tatalakayin po. Tatalakayin po ang panunumpa natin sa PCRG. Diyan po ipapaliwanag ng ating mahal na chairman
At syempre ang Municipal Director po ng San Mateo, Rolando Caboy Omega, na siya rin ang Mahardicals Recovery Team. Kasama din po namin sa PSD Update Philippines. At syempre po ang administrador po ng Akupiado Real Estate, Daniel Prañesa po, na ating po makakasama. At babalik po tayo sa mga susunod nating araw, ang inyong programang Kastigadora, Master Jen and Jenny. Magandang hapon po. Buhay po kayo. Okay. Narito na ang programang Kastigadora, Master Jen and Jenny. Dito lamang sa himpilan ng CCN News, Filipino Views, makakapakinggan tuwing araw ng Huwebes at Sabado, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Master Jen and Jenny, makakasahan sumbungan ng bayan. Siguraduhin mo lamang na ang inyong mga dokumento at testigo ay inyong kasama. Magsumbong sa Kastigadora, Master Jen and Jenny, sumbong, sumbong, sumbong.